Baki Hanma nagulat nang magsalita etong si Pickle. Jack Hanma pumasok na dito sa underground arena para ituloy ang kanilang round 3 neto ni Pickle. Pero bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button para na rin sa pag-unlad dito sa ating munting channel. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga natin simulan, etong chapter 26 at chapter 27 ng Baki Reian ay onting recap muna tayo dito sa ating previous chapter na chapter 24 and 25. So dito nga sa chapter 24 ay naganap nga etong pagsasalpukan neto ni Pickle at neto ni Jack Hanma. Ngunit sa katapusan nga ng panel mga tol ay dito nga biglang dumating etong si Kaoru Hanayama at dito nga nag face to face etong si Kaoru at etong si Jack Hanma at nang maawat nga sila dito neto ni Kaoru Hanayama ay dito nga sa next chapter natin ay dito nga matutuloy ang round 3 neto ni Jack Hanma at neto ni Pickle. Kaya naman ngayon ay sisimulan na nga natin etong ating chapter 26 na may pamagat nga na A Contest of Purity. At ang cover nga ng chapter na to ay etong niyakap nga neto ni Jack Hanma etong si Pickle. Pinakita sa atin dito sa first panel na nag-uusap etong si Tokugawa at Baki Hanma at sinabi nga dito ni Tokugawa hindi pa nga sila nagpapang-abot sa kagatan. Sa halip pareho nilang ginawa itong layunin na makagat ang isa't isa. So isa na nga lang ang ibig sabihin nito mga tol na kung saan kwento na nga neto ni Tokugawa dito kay Baki etong mga naganap dito kay Jack at dito kay Pickle. At tinanong niya nga rin etong si Baki kung kanino to papabor, sabay nagsindi nga siya ng kanyang sigarilyo. At sabi naman dito ni Baki sa usapang lakas ng kagat pati na rin sa tibay ng kanilang muscle sa panga at kalamnan ay napakaiba. Pero kung pagbabatayan nga etong lakas, tibay at etong fighting spirit, malayo ang agwat neto ni Pickle. Ngunit dati yon at napatanong nga etong si Tokugawa, sa ngayon paano na? At sabi nga dito ni Baki, sa ngayon kasi naalis na neto ni Pickle ang kanyang pagkakabata at sabi naman dito ni Tokugawa sa madaling salita, tumaas nga ang kanyang tindi sa kanyang pagsusumikap para lumakas at malinaw niyang nakikita to. At sabi naman dito ni Baki, ngunit sino sa kanilang dalawa ang higit na nagnanais para lumakas? At napatanong nga etong si Tokugawa, kaya't ito isang paligsahan ng kadalisayan. At dagdag niya pa nga dito, maaari bang magtagumpay ang kadalisayan ng makabagong panahon laban sa sinaunang kadalisayan? At sabi nga dito ni Baki, sigurado maaari itong manalo dahil ang kadalisayan ay kadalisayan, hindi ito sinauna o moderno. At lumipat nga ang scene dito sa Tokyo Dome na kung saan may naglalakad nga dito sa hallway. At pagpasok nga neto sa underground arena ay minatanaw nga siya sa baba na kung saan may nagsusuper science nga dito mga tol. At yun pala'y walang iba kundi etong si Pickle na napatingin nga sa itaas. At nag-aantay nga etong si Pickle sa underground arena. At ang tumatakbo nga sa isip dito ni Pickle, sa kabila ng mga nakaharap niyang kalaban ay mas naunawaan niya nga na makakalaban niya etong si Jack Hanma, ang lalaking mas lumaki nga kesa sa kanya matapos ng labanan. At nasa isip nga rin neto ni Pickle ang brutal na pagtalo niya dito kay Jack Hanma na kung saan kakagat-kagatin niya nga to at ngunguya-nguyain hanggang sa dulo nga ay maging isa ito na kung saan makikita nga natin na bungo na nga lang dito etong si Jack Hanma. At nasa isip nga rin neto ni Pickle na kapag nanatili nga siya sa kanyang pwesto o nagantay dito sa underground arena ay darating etong si Jack Hanma. At may bigla nga naamoy dito etong si Pickle na kung saan napalingon nga siya dito sa entrance ng underground arena at may naaninig nga siya dong isang anino ng isang tao. At ito pala'y walang iba kundi etong si Baki Hanma. At napasabi nga siya dito na naisip ko na nandito ka, na kinagulat nga neto ni Pickle. Grabe nga yung gulat dito ni Pickle na kung saan parang gusto nang nakapin etong si Baki. At tumalon nga dito etong si Baki na kung saan papalapit nga siya dito kay Pickle. At nang nakalapit na nga dito etong si Baki ay hinawakan nga nila ang kamay ng isa't isa na kung saan napasabi nga dito etong si Baki na talaga bang gagawin mo ito? Hindi ba? At biglang sumagot dito etong si Pickle na kung saan bigla itong nagsalita at sabi niya nga dito, do it. At sabi nga dito ni Baki na gulat, pakisabi nga ulit. So dun nga nagtatapos etong chapter 26 mga tol. At ngayon naman dito sa chapter 27 na kung saan may pamagat nga na cretation ng kaulugan nga neto sa Tagalog ay isang hayop mula sa panahon pa ng Jurassic. At nagsimula nga etong first panel ng chapter 27 na kung saan magkaharap pa rin etong si Pickle at Baki. Na kung saan pinapaulit nga neto ni Baki etong sinabi ni Pickle. At eto namang si Pickle mga tol ay nagsalita uli na kung saan kinagulat nga neto ni Baki. At sa gulat nga dito ni Baki mga tol ay napasigaw nga siya na nagsalita ka ba kanina?
Pickle, nagsasalita ka. At kinukumbinsin niya nga dito etong si Pickle magsalita pa mga tol. At yung gusto nga sabihin dito ni Pickle mga tol ay naintindihan na agad neto ni Baki na kung saan gusto pa nga neto ni Pickle mag-take ng isa pang round laban dito kay Jack Hanma, kung saan tutuloy na nga nila talaga etong round 3. At ngumiti nga bigla etong si Pickle na kung saan binanggit niya pa nga etong pangalan ni Jack. At lumipat na nga ang scene dito sa Tokyo Dome mga tol na kung saan meron ng mga tao o audience. At nandito pa rin etong si Pickle nag-aantay dito kay Jack Hanma. Habang si Jack Hanma mga tol ay kakatapos lang gamitin o iturok sa kanya at inumin etong mga steroids na ginagamit niya. At pumunta nga agad siya dito sa arena mga tol. At sinalubong naman agad siya dito ng malakas na hiyawan ng mga tao. Samantalang etong si Tokugawa ay nakasimangot nga mga tol. At pagpasok pa nga lang neto ni Jack Hanma ay agad niyang tinignan etong si Pickle na kung saan ito nga muli nilang pagkikita dito sa underground arena. At nang ipinakilala nga siya dito ay tinawag nga siyang The Beast Colossal Jack Hanma. At ipinakilala nga lang etong si Jack Hanma bilang may height nga na 2 meters and 43 centimeters mga tol, which alam naman natin na mas mataas na nga siya dun. Kaya naman nung lumalabas nga dito sa laban ni Jack at neto ni Pickle sa kanilang round 3 ay mas malaki pa nga etong si Pickle na kung saan may height nga lang etong si Jack Hanma na 7'11", habang si Pickle nga ay may height na 8-footer. At pwede rin namang error lang to o kaya naman hindi pa updated neto ni Tokugawa ang tunay na height neto ni Jack Hanma, dahil alam naman natin na sobrang tangkad na nga neto ni Jack Hanma sa mga previous chapter. At sinabi nga rin dito na tiyak nga daw na nakuha nga neto ni Jack Hanma etong physical ability ng kanyang ama na si Yujiro Hanma. At kinagulat nga ng mga tao dito nang ipinakilala na etong si Pickle ang pinakamalakas sa Jurassic period at nakaupo lang siya at tinitignan etong si Jack Hanma. Kaso biglang umatake agad etong si Pickle na kung saan etong si Tokugawa ay nagulat nga, habang si Jack Hanma nga dito ay kalmado lang at tinanggal nga ang towel niya sa likod. Nagakma nga siya ditong kakagatin niya etong si Jack Hanma, ngunit etong si Jack Hanma ay kumilos ng napakabilis na kung saan ang nakagat na lang dito ni Pickle ay etong towel neto ni Jack Hanma. At agad namang hinawakan dito ni Jack Hanma etong towel na kung saan bigla niyang binalabag dito etong si Pickle at nagsigawan nga ang mga manonood. Ngunit nakalanding nga etong si Pickle ng maayos na kung saan humanga nga lahat ng mga nanonood. Solid nga agad ang pinakita neto ni Pickle at Jack na kung saan etong si Jack Hanma ay ginamit nga ang towel bilang isang sandata. Samantalang etong si Pickle nga daw ay hindi pa nga daw nagsisimula ang laban o hindi pa tumutunog ang bell ay umatake na. At ang dalawa nga daw ay nagsisimula ng lumabag sa patakaran. At makikita nga rin natin dito etong towel na ginamit ni Jack Hanma ay napunit na. So dun nga nagtatapos etong chapter 27 mga tol, medyo bitin talaga. At sana ngayon nagustuhan nyo etong ating video mga tol, pakipindot na ang like at subscribe button. Dahil ang full fight review nga netong laban ni Jack Hanma at neto ni Pickle sa round 3 nila ay i-upload na natin ng full video. Kaya naman abangan nyo nga yan dahil nga 7 chapter yon mga tol. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. At syempre sa pag-abang at pag-comment nyo. Sobrang solid nyo mga tol at hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.